Hello, good morning guys. It's been a good and a wonderful morning. It's a sunny day and it's Friday. The last day of the office works. Ang uban may mga trabaho pa ugma, but sa ang uban karon they are really happy because it's a TGIF. Thanks God it's Friday. You know what guys, it's a very good morning to my part, no, and my wife, because today is our 27th wedding anniversary. Yay! So salamat sa Dios ni Ana, and salamat sa akong wife sa iyahang atiman, no. Dili lang pag-atiman sa gugma usab sa iyang gi-share together with our son. Ug ako mapasalamaton gyud sa Ginoo, kung dili tungod sa Ginoo dili may moabot og 27 years. So this morning nagpalit mi og kuan something sweet. Palit mi og kanang suman, biko, on something nice for breakfast. So again, dili gyud lubos matapos ang akong pagpasalamat sa atong buhi nga Dios, because He's been good to us. The life of a married person, dili magyud na siya all straight nga happy. There were ups, there were downs, but thanks be to God, kay kung ang Dios gayod, I firmly believe nga kung ang Dios naa taliwala sa relasyon sa duha ka tawo, nga unsa man nga unos, unsa man nga problema, unsa man nga mga challenges, kaya ra gyud siya i-patch up, because both of you are grounded on the love of God. Kung kalinaw sa Dios kanunay gyud mo pahari, no? Ay mga away, gani mahabdan ganing tagtulo ka adlaw. But thanks be to God nga karon dili na ingon anak kalayo. in the preliminary stage of our married life ingon ana. But salamat sa Dios, no, kay He's been good to us all these 27 years. Among anak na 26 years old na po this coming August. So layo na ang gilawig sa amo ang relasyon, o padayon lang yun may nga nag-ampo nga ang kanunay ang Dios maghugpong sa among relasyon. So again, my love Dimes, happy anniversary to us, and may God continue to shower His goodness and love sa ato ang pamilya. Okay, sa pagpadayon sa ato ang mga word of God, ang pulong karon ako ang pagkutloon sa book of Ephesians 2:10. Og ang pulong nagaingon, for we are God's handiwork, created in Jesus Christ to do good works, which God prepared in advance for us to do. So kani mga igsoon nga verse sa Bible sa book of Ephesians, nagapatayag kanato ang salvation. It highlights salvation by grace. Og kini naga-reveal sa ato ang purpose. Nagaingon dito nga we are God's handiwork, no? In the beginning, God created us in His own image and likeness. Sa Genesis, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female. He created them. So we are not just ordinary individuals, just like the animals. We are unique, no? We are created in God's likeness and image. What does it mean? That God really and intentionally created us for a purpose, no? To bring His glory, because wala magmali, wala masayop ang Dios pag create ka nato, and in fact He created us perfectly, no? So nagaingon dito ang pulong nga we are His workmanship, o we are God's masterpiece, created with a purpose and with an intention. Ang atog yung purpose mga igsuon, nga kita maghatag og kahimayaan sa atong buhi nga Dios, nga ang atong kinabuhi dili masayang. I was reminded a week ago nga nakita nako tong, I think it was in Palawan, niagi lang sa akong Facebook, nga ang isa ka tawo ni patong dito sa may kawan sa kuryente, o ni ambak, og nakita nako nga ni spark gyud og maayo ang high voltage nga power line, og nahulog siya sa silong, og that's it. I don't think he made it
to survive. So ingon ana ka maba ang kinabuhi sa tao, ingon ana usab ka short ang pananaw sa tao sa iyahang kinabuhi. Igsuon gihigugma ka sa Dios. You are not just created ordinarily, but God created you with a purpose. Siguro tungod sa depression nga dili na dyan niya makayanan, so mao nga nabuhat niya ang ingon. Pero kung somebody else nga nakatambag ato niya ug nadala siya sa sa paglaom balik sa Dios, siguro maluwas pa tong nga tao. So ingon na mga igsoon, no, dapat we are too careful nga dili gyud ta magpadala sa unsa man ang hunghong sa mga dautan kabahin sa atong kinabuhi, kay ang atong kinabuhi ang tag-iya niini ang Dios, and we are not just created ordinarily. We are created in His own image and likeness with a good purpose and with a good intention. So ingon na mga igsoon. So ikaduha mga igsoon, we are created in our Lord Jesus Christ. So our identity og atong katuyuan mga igsoon should be rooted in our Lord Jesus Christ. Okay, He have empowered us for good works through the Holy Spirit. Sa dihang makasasala pa kita mga igsoon, mahibaluan nato nga gusto sa Dios nga luwason kita sa atong kasaypanan, sa atong kaluwasan, and to have salvation. So God offer us a salvation through our Lord Jesus Christ. And atong panahon na mga igsoon, we are called dead, no? For the wages of sin is death. Sa Romans nagaingon ang ato Apostol Pablo nga ang bayad sa kasaypanan o kasalanan kamatayon. So ultimately habang nabuhi kita diri sa kalibutan, we are already dead in sin. But through our Jesus Christ, natagaan kita og chance. When we receive and accepted Him as our personal Savior and Lord, nagkaroon kita og bag-o nga kinabuhi. Mao man gani nga kanang term nga born again, it's not a religion mga igsoon. It's a state of life nga imong nakabutan sa dihang na ilhan nimo si Ginoong Hesus nga imuha nga manluluwas. Okay? Again, being born again is not a religion. It is a rebirth, no? In other words, it's a rebirth of your life. Before patay kita tungod sa sala sa tawo, no? But when we meet Christ, when we believe in Him, when we put His trust in Him, when we put our faith in our Lord Jesus Christ, we have a new life. Mamangani nga we are created and we are purposely created in Christ. Mo na nga magkinabuhi na kita nga Kristohanon mga igsoon. Biyaan na nato tong ato ang pagka masinupakon sa Dios. Mga butang ikaligot-gutan sa Dios. Mo man gani nga sa una gumikan sa sala sa tao, gipadlas niya ang kalibutan pinaagi sa pagbaha, no, sa panahon ni Noe. Yun anak kadautan ng tao, but God is so merciful. He is so gracious that ang purpose gyud sa kinabuhi sa tao dili lang yun anak, no, kasayon. So God's plan really, His redemptive plan really works in the life of our Lord Jesus Christ. So mao na mga igsoon nga we should be empowered by the good works through the Holy Spirit. Sa dihang nikayaw si Ginoong Hesus mga igsoon, wala naman siya diri physically, but gibilin niya ang iyahang balaan nga espiritu sa atoa. Physically wala nato makita si Jesus Christ, but He left the Holy Spirit here to intervene with us, no? Mana usahay mayon ta nga na feel na ako sa akong kasing-kasing, I am convicted na mali jud to akong gibuhat. It is because the Holy Spirit is working in us. Kanang yun na konsensya ko, we are convicted, is the work of the Holy Spirit. Nga because of your spirituality, because of your naangkon nga relasyon pabalik kay Ginoong Jesucristo ug sa Dios, the Holy Spirit is strongly working in you. Namo na mga igsoon nga magampo kita kanunay sa Dios, no, nga dili kita mahitong pawak sa kadautan, and we get a very close relationship to God. We pray whenever we woke up, we pray in the middle of the day, we pray when we eat our food, we pray at our most convenient time na we feel praying, no, wala may limit sa pagampo, kay ang atong ultimate purpose of that is to get closer to
our God. It is our, something like it's our telephone, it's our phone towards our living God. So, unto good works which God had unto good works which God had beforehand ordained. So, God really, when He created the man, He has already an ordained purpose in him, to take care of the things that He has also created, being a steward, no? Actually, gitagaan kita og mga propiedad, okay, mga butang, balay, asawa, pamilya, and God wants us to become a good steward on it, no? Sa mga animals nga iyang gi-provide, sa environment. So, kinahanglan gyud nga magmatinud-anon kita being a steward. Daghan kay gihatag ang Dios sa ato nga it seems nga atong ginasayangan. Okay, gitagaan kita og asawa, gitagaan kita og bana, pero usahay atong ginasayangan, mga igsuon. We do not see the purpose of God on it. Ato ang mga anak, wala na to maatiman. It's a form of a stewardship. Kanang ato ang mga kwarta nga ato lang giusik-usikan, nga wala na to gipahaom sa tama. It's a form of a stewardship, and God is really happy looking at us nga gi-take care na to ni nga mga butang. We become stewards, and even in our relationship to Him, in our relationship sa atong isigkatawo, we are also stewards sa ilaha nga kaluwasan. When you become Christians, when you become a believer, you have this responsibility of stewardship, nga dili nimo pabayaan ng uban, nga dili usab makaila sa Dios, dili sila mapasumbalik sa kiliran sa Dios, dili sila, it is our responsibility to see to it nga they will back to the original design of the Lord, which is nga a close relationship sa Dios, no? God has given us several chances already. There are many people who are really convicted in their heart to preach the gospel, to share the word. Ang atong responsibility na lang is to really respond, no? Og ang ato pong responsibility bilang mga magtutuo sa Dios nga i-proclaim gyud nato ang kaluwasan, no? Ang maayo nga balita nga gidala ni Ginoong Hesukristo, nga ang kaluwasan anaa gayud kaniya, nga ang Dios naaligot-got man sa sala, pero dunay solusyon ang sala, nga mao ang kaluwasan pinaaki kay Ginoong Hesukristo. So we are created for a purpose, the good works. Mga igsuon, unahon gyud nato ang salvation nga gi-offer ni Jesus Christ. Sa dihang naluwas na kita, magkaroon na kita og kabag-uan sa ato ang mga kinabuhi, dito na mosunod ang good works. Okay? Remember mga igsuon, kung unahon nato ang good works, tapos ipasalang-alang nato ang relasyon ni Ginoong Hesukristo, kawang lamang na mga igsuon. Tungod kay ginaingon dito sa Biblia nga our good works are just filthy rags atubangan sa Dios kung wala kay Dios. Okay? Ang uban man God, okay lang, nagabuhat, wala bit ako mangawat. Okay, wala bit ako nagapatay. I'm doing the good works. So malangit sab ko. Mga igsuon, on the principle of salvation, dapat ulahi gyud ang good works. Okay? You lay the foundation of your salvation by accepting, receiving Jesus Christ as your Lord and Savior. Ingon ana mga igsoon, then rebirth or reborn will happen into your life. Okay? Mahabwa ka sa kamatayon, no? Sa first death nga gi-design gyud nga kay ang sala mga igsoon is equal to death. So when you receive Christ, you begin to acquire a new life. Sa dihang nagkaroon na ka og life diha kay Kristo, diha na magasugod ang atong good works. Okay? Why? So that you will not boast of it, but your good works will be attributed to your Savior. Glory dyan na sa ato ang Dios nga nakabuhat kita og good works. It's not us who is doing the good works, but it is through our Lord Jesus Christ. It is through God nga through His mercy and grace nakabuhat kita og good works. We cannot claim it on our own mga igsoon. So, our identity in Christ, we are defined by our relationship with Him.